Nandito ng pagkain nyo. Yon ang anunsyo ni Sandro nang makauwi siya mula sa trabaho sa construction. Natanggap niya ang sahod mula sa isang linggong pagtatrabaho, kaya naman bumili agad siya ng lechong manok para sa kanyang mga inampong bata. Kuya Sandro! Dinumog agad siya ng 12 bata. Natawa na lang siya nang yumakap ang mga ito sa kanya. Muntik pang matumba si Sandro sa sobrang likot ng mga ito. Hindi siya mabait na tao. Masama siya at manggagancho pa. Pero nang makilala niya si Ken, ang matalik niyang kaibigan, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Kaya nang mamatay ito, nangako siyang ipagpapatuloy ang kabaitan nito sa mga batang lansangang kinupkup nito noon. Bugoy, may sinaing na ba? Tanong niya sa pinakamatanda. Tumango naman ito. Opo Kuya Sandro, perfect ko nga magsaing eh. May dala na akong ulam, hulaan nyo. Inilabas niya ang supot na may lamang ulam. Lechong manok para sa makukulit na bata. Nagtatalo naman sa tuwa ang mga ito. Agad naman siyang kumuha ng plato para ilagay doon ang ulam. Nakahain na sa lamesa ang kanin, kaya pinaghati-hatian na nila iyon. Wala pang 1 minuto, 1 pirasong karne na lang ng manok ang natira sa kanya. Nabandang puwet pa talaga. Oh, manalangin muna. Andeng, ikaw lang mag-lead. Utos niya naman sa pinakabata. Napangiti naman ang bata bago pumikit. Papa God, maraming salamat po sa pagkain. Sana po laging may lechong manok sa lamesa. Sana po laging mabait sa amin si Kuya Sandro kahit makukulit kami. Ingatan niyo rin po si Kuya Ken dyan sa langit. Ikumusta niyo na lang po kami. Thank you po. Amen. Malungkot siyang napangiti. Miss na ni Sandro ang matalik niyang kaibigan na si Ken. Kung pwede niya lang ibalik ang oras, ibubuwis niyang buhay para rito. Sinunggaban na agad ng mga bata ang pagkain. Napailing na lang si Sandro. Gano'n na palagi sa bahay. Tila galit na sila sa isa't isa kapag kumakain. Pero kapatid na ang turing ni Sandro sa mga bata. Dati ay ayaw niya talaga sa mga ito. Pero dahil sa pagkamatay ni Ken, itinuring niya na parang tunay na pamilya ang mga ito. Ang iba ay nakita ni Ken sa lansangan at ang iba naman ay naglayas sa mga walang kwentang magulang. Ulila na si Sandro, kaya masaya siyang nakilala ang mga ito. Parang may iniwang pamilya sa kanya si Ken. Nangako siyang hindi pababayaan ang mga batang nagmamahal din sa kanya. Kahit malubog pa siya sa utang, ayos lang, basta makita niya lang na masaya ang mga ito. And speaking of utang, Sandro, alam kong nandyan ka. Lumabas ka rito. Magbayad ka ng utang mo. Sigaw ni Mang Kanor. Isusubo niya pa sana ang manok pero nahulog niya pa iyon sa sobrang gulat. Nataranta silang lahat na nasa bahay. Para rin kasing drill na iyon sa kanila. Na kapag may naghahanap kay Sandro, itatago agad siya ng mga bata. Kuya Sandro, dito ka magtago. Bilis! Mahinang sabi ni Bugoy at pinatago siya agad sa likod ng pinto. Sumigaw pa ulit si Mang Kanor. Lumabas ka dyan! Alam kong pinagtataguan mo ako. Walang hiya ka, hindi ka marunong magbayad ng utang. Pagbukas pa lang ni Bugoy ng pinto, napapitlag si Sandro nang marinig sa loob ng bahay nila ang boses ni Mang Kanor. Kinakabahan talaga si Sandro kapag may naniningil. Marunong naman siyang magbayad ng utang, pero wala lang talaga siyang pera. Kung mayaman lang siya, hindi niya naman pagtataguan ang mga taong kanyang pinagkakautangan. Wala po si Kuya Sandro. Pagsisinungaling ni Bugoy na sinundan pa ng sunod-sunod na pagsisinungaling ng mga bata. Napatingala siya at napapikit. Sorry Lord, white lies yun. Alam kong nandyan siya. Sandro! Sigaw ni Mang Kanor. Papasok ako. Alam kong pinagtataguan na naman niya ako. At kayong mga bata kayo. Mga sinungaling na agad kayo. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Pigil ng mga bata. Dahan-dahan siyang sumilip. Napadasal na naman si Sandro nang wala sa oras. Nang makita ang mga kasama nitong lalaking mga mukhang adik, ipapabugbog pa yata siya. Kuya Sandro, tara na, tumakas ka na. Duman ka sa bintana. Sabi ni Bugoy sa kanya. Nakasampa na ang kanyang paa sa bintana nang biglang bumukas ang pinto sa kwarto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Mang Kanor. Sandro! Sigaw nitong narinig na yata sa buong barangay. Tinulak na siya ni Bugoy palabas. Takbo, Kuya Sandro! Kahit na mali ng bagsak, pinilit pa rin ni Sandrong tumakbo. Masakit ang kanyang balakang.
mas lalo niyang binilisan nang makitang hinahabol siya ng mga tauhan ni Mang Kanor. Kahit nang nasa highway na siya, hinahabol pa rin siya ng mga ito. Napamura na lang siya. Ano ba naman tong mga to? Bakit ayaw pang tumigil? Pagod na ako sa pagtakbo. Kaya lang, bumagal ang takbo ni Sandro nang makita ang mga lalaking isa pa niyang pinagkakautangan. Napaatras siya, hindi niya alam kung saan tatakbo. Patay kang bata ka. Tumakbo si Sandro sa ibang daan. Parking lot iyon at maraming sasakyan. May nakita siyang isang van. Bukas iyon, kaya mabilis siyang pumasok at isinarang pinto. Tumakbo si Sandro sa ibang daan. Parking lot iyon at maraming sasakyan. May nakita siyang isang van. Nakabukas iyon, kaya mabilis siyang pumasok at sinarang pinto. Sino ka? Tinakpan niya agad ang bibig ng babae. Shh! Sorry! Huwag kang maingay. May pinagtataguan lang ako. Saglit lang ako. Huwag kang maingay Hindi kita sasaktan. Nanlaki ang mga mata nito sa kanya. Dinungaw niya ang labas. Hinahanap siya ng mga ito, pero dahil hindi siya makita, umalis na rin. Nakahinga siya ng maluwag, kaya lang, pinagahampas siya ng babae. Bastos ka! Anong ginagawa mo rito? Isusumbong kita sa mga pulis. Kinuha agad nito ang cellphone, pero inagaw niya agad iyon. Huwag kang tumawag ng pulis. Hindi ako masamang tao. Nagtatago lang ako. Nagtatago? Nagtatago ka kasi masama kang tao. Sigaw pa nito sa kanya. Paulit-ulit pa siya nitong hinampas. Lumabas agad si Sandro mula sa van. Hinabol na nga siya, may babae pang nanakit sa kanya. Ang malas ng araw na yon. Ginulo niya ang buhok nang mapagtantong hawak niya ang cellphone ng babae. Ano ba yan? Bakit nasa kamay ko to? Kasasabi ko lang na hindi ako masamang tao. Tumakbo siya pabalik para ibalik ang cellphone sa babae. Kaso, wala na ang van doon. Napatingin na lang siya sa cellphone na hawak. Binuksan niya yon. Tipid siyang napangiti nang makita ang wallpaper. Ang ganda mo pala, kaso sayang, mapanakit ka. Itinago niya na lang sa bulsa iyon. Ngayon, paano ako babalik sa bahay? Lord, kailan ba kasi ako yayaman? Kung mayaman lang si Sandro, hindi na siya tatakbo palagi ng ganoon. Natagpuan niya na lang ang sarili na nasa construction site. Doon siya magpapalipas ng gabi. Sana, ayos lang ang mga bata ron. Bulong niya sa sarili. Napakamot siya sa ulo. Bakit kasi kailangan mo pang mawalakin? Hindi dapat ako ganito ka-concern sa mga bata. Ayaw kasing gumaya sa akin. Masyado kang mabait sa lahat. Kinuha ka na agad tuloy ni Lord. Simula bata pa lang, kasama niya na si Ken. Kinupkup siya ng nanay nito kaya parang kapatid na ang tingin ni Sandro dito. Kinabukasan, bumalik na siya sa bahay. Kaya lang, nang makita niyang may mga nag-aabang, mabilis siyang tumakbo. Nakita si Sandro, kaya hinabol siya ng mga ito. Wala na yatang katapos ang takbuhan to. Bulalas niya pa. Gayunpaman, sa araw na yon, mukhang ibang takbuhan iyon. Hindi niya alam na yun na pala ang simula ng panibagong takbo ng kanyang buhay. Naabutan siya ng isang lalaki. Bakit ka tumatakbo? Nagmakaawa agad siya rito. Huwag niyo akong saktan. Maraming umaasa sa akin. Magbabahayad naman ako. Hindi lang ngayon. Hinihingal itong nagpakita ng calling card. Ako si Andres, pinagkakatiwala ang tauhan ng iyong ama. Ikaw si Ken Marasigan, hindi ba? Kumunot ang noo ni Sandro. Anong sinabi mo? Namayapa ng ama mo, hinahanap niyang isa pa niyang tagapagmana. Anak ka ni Malu, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Napalunok si Sandro. Anong kailangan niyo sa nanay ko? Alam niya sa sarili niyang hindi siya tunay na anak ni Malu. Kinupkup lang siya nito at mas lalong hindi siya si Ken. Itatanggi niya na sana, pero nang makita niya si Mang Kanor sa malayo, tumango na siya kaagad. Ang mahalaga, matakasan niya lang ang kanyang mga pinagkakautangan. Pwede bang sa ibang lugar tayo mag-usap? Seryoso niyang tanong kay Andres. Huminto ang isang sasakyan. Sumakay naman siya agad. Namalayan na lang ni Sandro na nasa isang coffee shop na sila. Nagpapanggap bilang si Ken. Ken, pasensya na kung nakakabigla to sa'yo. Kailangan kitang makausap dahil yun ang gusto ng ama mo na si Don Armando bago mawala. Sabi sa kanya ni Andres. Napalunok si Sandro.
Hindi ko kasi maintindihan. Anong ama? Hindi ko alam na may tatay pala ako. Kung tatamaan lang ng kidlat ang mga sinungaling, tinamaan na siya. Baka multuhin pa siya ni Ken sa kanyang ginagawa. Hindi naman niya gustong magpanggap, desperado na lang talaga siya. Hindi alam ni Sandro na may mayaman palang tatay ang namayapang kaibigan. Ang nanay lang naman itong si Malu ang kanyang nakilala. Wala siyang alam tungkol sa tunay nitong ama. Alam kong wala kang ideya kay Don Armando. Mas lalong kaunti na lang ang malalaman mo tungkol sa kanya dahil pumanaw na siya nung nakaraang buwan. Pero gusto kong malaman mo, Ken, na walang araw na hindi kayo inisip ni Don Armando. Palagi kanyang naaalala, pati nang yung ina. Sinapo ni Sandro ang kanyang ulo. Teka, hindi ko maintindihan. Nagkaroon ng relasyon sina Malu at Don Armando. Ikaw ang naging bunga, Ken. Hindi ka makuha noon ng iyong ama dahil sa kanyang tunay na asawa. Kaya nagpakalayo-layo si Malu. Sinama ka. Paliwanag nito sa kanya. Mataman siyang tumingin kay Andres. Bakit nyo hinahanap si... Ang ibig kong sabihin, bakit nyo ako hinahanap ngayon? Huminga ito ng malalim. Bago siya namatay, ipinahayag ni Don Armando ang kanyang hangarin na mahanap ang anak niya kay Malu. Gusto niyang bumawi sa'yo. Paano nyo nalamang ako si Ken na ako ang anak sa labas ni Don Armando? Tanong ni Sandro. Kinakabahan siya sa kanyang ginagawa. Gusto niyang makasiguradong hindi siya sasabit sa kasinungalingang iyon. Wala na si Malu, namatay na ito sa sakit. Wala na rin si Ken. Wala na siyang kahit anong koneksyon na magdidikit sa kanya sa sinasabing kayamanan ni Don Armando. Humigop ng kape si Andres. Ikaw lang naman ang anak ni Malu, hindi ba? At nasa iyo ang kwintas na yan. Ang singsing na pendant na yan. Ibinigay ni Don Armando kay Malu, hindi ba? Napahawak siya sa singsing. Ibinigay iyon ni Malu sa anak nitong si Ken. Ang alam niya lang, iniingatan ito ng kanyang kaibigan. Ipinatago nito iyon sa kanya, kaya kahit lubog na si Sandro sa utang, ni minsan hindi niya naisip na isangla o ibenta ang singsing na iyon. Sinabi mo kaninang tagapagmana ako, hindi ba? Tanong niya rito. Tumango si Andres. Oo, sabi sa last will, ikaw ay may karapatan sa kalahati ng kanyang kayamanan. Maghahati kayo ni Yana sa mana. Umawang ang bibig ni Sandro. Ano? Magiging tagapagmana? Pero may kondisyon ng papa mo, Ken. Seryosong sabi nito sa kanya. Kumunot ang noon niya. Isang kondisyon? Ano yun? Kahit ano, gagawin ko, pero mahirap ba? Umiling si Andres. Dapat kang tumira sa mansyon kasama ang iyong kapatid sa ama, si Yana. Siya ang kahati mo sa mana at kailangan mo siyang makasundo. Bakit ko naman kailangan gawin yon? Tanong pa ni Sandro. Bumuntong hininga si Andres. Nais ni Don Armando na makilala mo ang iyong pamilya. Katulad mo, mag-isa na lang din sa buhay si Yana. Gusto ni Don Armando na may maiwan sa kanya, lalo pa sa kondisyon ng half-sister mo. Ano bang kondisyon niya? Tanong ni Sandro. Sumagot naman ito. Hindi na siya makalakad. May problema sa mga paa niya. Lumpo na siya. Simula nang maaksidente sila ng mami niya nung dalagita pa lamang si Yana. Nagdadalawang isip si Sandro. Hindi ko alam, Andres. Hindi ako sigurado na handa ako para dito. Talaga bang kailangan kong tumira doon? Sabi mo, anak ako sa labas. Baka hindi ako matanggap ng sinasabi mong si Yana. Tumango si Andres. Alam ko ang pangamba mo. Nasa iyo ang desisyon, Ken. Ngunit kung magpasya kang tanggapin, may karapatan ka sa mana. Kapag tinanggap mong magbabago ang buhay mo, sayang yun. Isa pa, kung hindi mo tatanggapin, mawawala din ang mana ng kapatid mong si Yana. Pag-isipan mong mabuti. Nang makauwi si Sandro, hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung paninindigan niya ba ng tuluyan ang kasinungalingang iyon. Hindi siya si Ken. Sandaling pagpapanggap pa nga lang, inuusig na agad siya ng konsensya. Okay ka lang, Kuya Sandro? Tanong sa kanya ni Bugoy. Huminga siya ng malalim. Ayos lang. Namimiss ko lang ang kuya kin ninyo. Napangiti si Bugoy. Namimiss ko rin siya.
Ang tagal na rin simula nung hindi ko po naririnig ang malalakas niyang tawa dito sa bahay. Nangislap ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya na ha. Kasalanan ko. Kung hindi ako niligtas ni Ken sa construction site, hindi sana siya namatay. Umiling si Bugoy. Wala ka pong kasalanan. Hindi mo naman po ginustong nangyari kay Kuya Ken. Sigurado po akong hindi rin po gusto ni Kuya Ken na sisihin mo pang sarili mo sa nangyari. Malungkot na napangiti si Sandro. Sa kanilang dalawa ni Ken, mas mabuting tao ang kanyang kaibigan. Kung sana'y hinayaan na lamang siya nitong mapahamak, hindi na sana ito nawala sa mundo. Kuya Sandro! Natatarantang tawag sa kanya ni Paula. Nananakit daw po ang ibabang parte ng tiyan ni Andeng. Ano? Mabilis siyang tumayo. Pumasok agad siya sa kwarto. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sandro nang makita ang kalagayan ni Andeng. Putlang-putla ito at nagsusuka. Umiiyak ang ibang mga bata dahil sa nangyayari. Kuya Sandro, ano pong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Bugoy sa kanya. Mabilis niyang binuhat si Andeng. Anong pakiramdam mo, Andeng? Kapit lang ha, nandyan ang kuya, dadalhin kita sa ospital. Bugoy, tumawag ka ng tricycle. Bilis, dadalhin natin si Andeng sa ospital. Mga bata, dito muna kayo. Ilak niyo ang pinto. Nagmamadaling biling niya sa mga ito. Agad niyang binuhat palabas si Andeng. Habang nasa biyahe, awang-awa na siya sa bata. Kung pwede niya lang angkinin ang sakit na nararamdaman ito, ginawa niya na. Hindi niya man ito kadugo at ang mga batang nasa pangangalaga niya. Para kay Sandro, mga kapatid niya ang mga ito. Nang makarating sa ospital, dinala agad sa emergency room si Andeng. Sobrang nag-aalala na siya. Hangad niya lang ang kaligtasan nito. Basag ang boses ni Sandro. Ano pong sakit ni Andeng? May problema po siya sa appendix niya? Tumango ang doktor. Oo, ang mga sintomas ay malinaw at kailangan nating maoperahan ng bata sa lalong madaling panahon. Malubha ang lagay niya at kapag nagtagal pa, baka mas manganib ang kanyang buhay. Namutla si Sandro sa kanyang narinig. Paano? Ano pong gagawin? Kailangan na natin siyang ihanda para sa operasyon ngayon. Imporma ng doktor sa kanya. Naiintindihan kong nakakabigla pero sa mga ganitong kaso, kailangan talaga ng operasyon para hindi na lumala pa at maapektuhan ng ibang organs. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Sige po, Dok. Operahan niyo na po si Andeng. Sabi niya rito. Sinubukan ni Sandro na huminga ng malalim. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang maging matatag para kay Andeng. Tumango ang doktor. Sige, dadalhin namin siya sa operating room. I-update ka na lang namin sa kalagayan niya. Nag-aalala talaga si Sandro. Bata pa si Andeng, hindi niya na kayang mawala ng mahal sa buhay. Tumingin siya sa doktor, puno ng desperadong pagsusumamo ang kanyang mga mata. Pakiusap, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para sa kanya. Nagmamakaawang sabi ni Sandro. Tumango ang doktor. Gagawin namin ang lahat, huwag kang mag-alala. Tumalikod na ang doktor para umalis. Pinisil ni Sandro ang kamay niya habang may bigat at takot sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang laban para sa musmus na katawan ni Andeng, ngunit hindi siya mawawalan ng pag-asa. Hindi niya bibitiwan ang batang tinuring niya ring kapatid. Kuya Sandro, saan tayo kukuha ng pera? Nag-aalalang tanong ni Bugoy sa kanya. Niyakap niyang ulo nito. Huwag mo nang alalahanin, gagawa ko ng paraan. Hindi ko siya pababayaan. Umiling si Bugoy. Kuya, baka sa susunod, mapahama ka na naman. Uutang ka na naman ba? Lubog na lubog ka na sa utang dahil sa amin. Sorry talaga. Matama niyang tiningnan si Bugoy. Ano ba? Huwag mo ngang isipin yan. Ginagawa ko ang lahat para sa inyo dahil mahal ko kayo. Isang pamilya na tayo. Hindi man tayo lahat magkakadugo pero pinagsama-sama tayo ng pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya huwag mong isipin dahil sa inyo kung bakit ganito ang buhay ko. Lahat sila, walang matatawag na pamilya at tahanan. Kaya kahit mahirap, nakahanap sila ng kanlungan sa isa't isa. Para kay Sandro, hindi na ibang tao ang mga bata sa kanya. Sa sobrang desperasyon, natagpuan niya ang kanyang sariling tinawagan si Andres. Kukunin ni Sandro ang mana mula kay Don Armando. Handa na siyang magpanggap bilang si Ken. Aangkinin niya ang pagkatao ng kaibigan para sa mga bata.
Nagring ang kanyang cellphone. Nasa labas siya ng silid ni Andeng. Natapos ng operasyon nito at nagpapagaling na. Ang problema niya na lamang ay ang pambayad. Tinitigan ni Sandro ang screen ng cellphone. Kumakabog ang puso niya. Ayaw niya naman sanang ituloy pero wala na siyang ibang maisip na pwedeng paraan. Gusto niya nang matapos lahat ng kanyang problema. Andres, bungad ni Sandro. Bahagya pang bumulong ang boses. Napatawag ka. Sa palagay ko, nagbago ng isip mo. Tatanggapin mo na ba ang mana mo, Ken? Tanong nito sa kanya. Napapikit siya sa pangalang iyon. Dumaan agad ang guilt sa kanyang dibdib. Hindi siya si Ken. Sandro ang kanyang pangalan. Nangungutang at nanguuto siya ng mga tao pero hindi naman aabot sa manluloko siya ng ganoon. At pamilya pa ng matalik niyang kaibigan ang napili niyang lokohin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero kailangan ko ng pera. Maibibigay mo ba sa akin yun? Nauutal na sabi ni Sandro. Oo naman, Ken. May iniwan sa'yo si Don Armando. Isang malaking pamana, isang mansyon at malaking share sa kumpanya. Bukod pa ang 20 million. Sabi pa ni Andres. Nanlaki ang mga mata niya. 20 million? Oo, saan mo ba gagamitin ang pera? May bank account ka ba? O gusto mong puntahan kita kung nasan ka ngayon? Para ba sa mga anak-anakan mo? Hindi ba't mahilig kang kumupkup ng mga batang walang tirahan? Tanong pa nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Sandro. Tama si Andres doon. Si Ken naman talaga ang nagsimula ng lahat. Ipinagpatuloy niya lang. Bahagya siyang lumayo sa kwarto. Magkita na lang tayo. Nasa ospital yung isang bata. Dumaan siya sa operasyon kaya kailangan ko ng pera ngayon. Sige, pero ihanda mo ng sarili mo. Kailangan mong tumira sa mansyon. Yon ang nasa kondisyon ng iyong ama. Paalala ni Andres sa kanya. Napalunok siya sa kaba. Sorry, hindi ko na matandaan. Pero nagkaroon na ba kami ng interaction ng mga bata pa? Tumawa si Andres. Hindi, mas bata sa'yo si Yana ng 7 taon. Gustuhin man ni Don Armando na paglapitin kayo. Hindi niya alam kung paano. Kaya ngayong wala nang tututol, nais niyang pareho kayong magkaroon ng pagkakataon na makilalang isa't isa. Mag-isa na lang siya, kaya mas magandang may kasama siya sa buhay at ang kapatid niya. Nag-aalinlangan si Sandro. Mabuti sana kung siya lamang, pero may kailangan pa siyang pakisamahan. Ngunit sa kabila nun, wala siyang magawa kundi kayanin. Kung para naman sa mga bata, bahala na kung anong mangyari sa kanya. Andres, mahina ang boses na sabi niya rito. Hindi ko alam kung handa na ba ako para dito. Hindi ba galit sa akin yon? Anak ako sa labas, hindi ba? Tama ka. Galit siya sa'yo, Ken. Mahirap din kunin ang loob ni Yana. Ngunit may dahilan si Don Armando para ipaubaya ang lahat sa'yo. Para makasama mo ang kapatid mo. Gusto niyang magkaroon ka ng pagkakataon, Ken. Gusto niyang ibigay sa'yo ang isang pamilya dahil pareho na rin naman kayong nag-iisa ni Yana. Paliwanag nito sa kanya. Ipinikit ni Sandro ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Ibang pagkatao ang kanyang gagamitin. Alam niyang walang sikretong hindi mabubunyag. Pero hindi niya muna iniisip yon. Mas mahalagang kapakanan ng mga bata para sa kanya ngayon. Sige, pumapayag na ako. Titira ako sa mansyon. Kasama ang Yana na yon. Mabuting desisyon, Ken. Marami nang ipinagkait sa'yo. Panahon na para malaman mo ang buhay na dapat ay mayroon ka. Oras na para malaman mo kung sino ka talaga. At gumalaw sa mundong dapat mong kinabibilangan. Sambit sa kanya ni Andres. Ibinaba ni Sandro ang tawag. Sumasakit na ang kanyang ulo sa mga iniisip. Siya ang titira sa mansyon ni Don Armando. Makikilala niyang kapatid na babae ni Ken. Papasok na siya sa mundong hindi niya akalaing magiging bahagi pala siya. Napapikit si Sandro. Sorry, Ken. Sorry talaga. Lumipas ang mga linggo, tuluyan ang nakarecover si Andeng. Nabayaran niya na rin ang hospital bills nito. Nasettle niya na rin ang kanyang mga utang. Bago pumunta sa mansyon ni Don Armando, pinasyal at pinamili niya muna ang mga bata gamit ang perang ibinigay sa kanya. Inipon muna ni Sandro ang mga ito. Sige mga bata, pumili kayo ng anumang damit, sapatos at laruan na gusto nyo. Sagot ko lahat. Tiningnan siya ng mga ito.
Mukhang duda pa sa kanya, mahina na lang siyang tumawa. Sige na, hindi to utang. Kumuha na kayo ng gusto nyo. Udyok niya pa sa mga ito. Kumunot ang noo ni Bugoy. San galing ang pera mo, Kuya Sandro? Bumuntong hininga siya. Magpasalamat na lang kayo sa Kuya Ken ninyo. Ha? Ano yung Kuya Sandro? Tanong pa nito. Wala, ang dami mong tanong. Sa boss ko nga, isasama niya raw ako sa malaking project niya. Nabanggit ko na sa inyo, di ba? Mawawala ako ng mga ilang buwan. Pero huwag kayong mag-alala. Bibisita naman ako kapag may oras. Palagi ko kayong padadalhan ng pera para may gastusin kayo. Hindi na sinabi ni Sandro sa mga bata ang totoo. Ayaw niyang madamay pa ang mga ito sa kasinungalingan na kanyang gagawin. Kung masiwalat man ang katotohanan sa kalokohang ginawa niya, gusto niyang siya na lamang ang parusahan. Ang mga bata man ang dahilan kung bakit niya ginawa yon, inosente pa rin ang mga ito at hindi na dapat masangkot. Wow! Salamat Kuya Sandro! Ang ganda nitong pink na pang prinsesang damit! Nakangiting sabi sa kanya ni Emily. Umupo si Sandro sa couch. Sige, dito na lang ako. Maghihintay ako sa inyo. Huwag kayong maghihiwalay Tandaan nyo, 12 kayo. Isa lang ako. Mahirap kayong hanapin. Tumawa si Bugoy. Sige lang Kuya Sandro, chill ka lang dyan. Ako nang bahala sa mga to. Sige na, bilhin nyo lang gusto nyong bilhin dito. Mamaya, kumain tayo. Pagkatapos natin kumain, pumunta tayo sa amusement park. Nakangiting sabi pa ni Sandro. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Namalaya niya na lang na sinugod na siya ng yakap ng mga ito. Muntik pa siyang mahulog sa couch. Umalpas na lamang ang tawa sa kanyang bibig. Labis ang galak sa kanyang puso kapag napapasaya niyang mga bata. Niyakap ni Andeng ang kanyang binti. Ito ang pinakamasayang araw sa akin, Kuya Sandro. Maraming salamat po. Napangiti naman siya. Masaya akong nag-enjoy kayo. Deserve niyo ang kaligayahang to. Mabubuting bata kayong lahat. Kayo ang nagbibigay liwanag sa buhay ko. Simula nang mawala si Nanay Malu at si Ken. Niyakap siya ni Bugoy. Mas mahal ka namin, Kuya Sandro. Kahit madalas kang mabadtrip at maikli ang pasensya. Napahalakhak naman siya. Alam kong hindi naging magandang unang impresyon niyo sa akin. Pero gusto kong malaman yung nandito ako para sa inyo ngayon at mamahalin ko kayo palagi. Kayo na ang pamilya ko. Kaya gagawin ko ang lahat para sa inyo. Tandaan nyo yan. Napakaswerte namin sa'yo, Kuya Sandro. Kahit nawala po si Kuya Ken, hindi mo po kami pinabayaan. Pareho po kayong mabait. Sabi sa kanya ni Andeng. Niyakap niyang mga bata. Nangilid ang kanyang mga luha. Lumalambot talagang kanyang puso pagdating sa mga ito. Sa sumunod na buwan, natagpuan na lamang ni Sandro ang sarili sa harap ng mansyon ng mga Andrada. Nanatiling nakaawang ang kanyang bibig. Hindi lang siya makapaniwala. Batid niyang mayaman si Don Armando pero hindi ganon kayaman. Napalunok siya. Grabe namang mansyon to. Parang sakop 2 barangay sa sobrang lawak at laki. Tumawa si Andres. Wala pa yan sa kayamanan ng mga Andrada. Ito ang nasa harap mo. Maliit na porsyento pa lang, Ken. Kung buhay din si Ken, siguradong mamamangha ito sa sariling yaman. Kahit siya, hindi rin talaga makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. Kung tutuusin, pwedeng isama ni Sandro ang mga bata. Yan din ang mungkahi sa kanya ni Andres. Gayunpaman, kapag hinayaan niya rin makapasok ang mga ito sa mga Andrada, parang nilagay niya na rin sa kapahamakan ng mga bata. Napailing si Sandro. Wow, Andres, hindi talaga kapani-paniwala. Hindi ko alam na ganito kayaman ang tatay ni... Ang ibig ko sabihin, ang tatay ko, medyo overwhelming. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking mansyon. Napangiti ito. Ang iyong ama ay may malawak na imperyo. Hindi basta-basta ang yaman ni Don Armando. May-ari siya ng mga negosyo dito sa atin, pati na sa ibang bansa. Pero kahit ganun, napaka-pribado niyang tao noong nabubuhay pa. Ganoon kayaman ang lolokohin ni Sandro. Napalunok na lang siya kapag nabisto siya. Wala nang paraan para makalusot pa. Ang singsing lang ni Ken ang kanyang alas sa lahat ng yon. Hiling niya lang walang makaalam ng kanyang sikreto. Tinapik nito ang kanyang balikat. Relax lang at mag-enjoy. Dito ka naman dapat talaga. Hindi ka dapat kinakabahan.
Pasensya ka na, Andres. Namamangha lang ako. Ngumiti naman ito. Halika na sa loob. Tsaka kung naghihintay na sa'yo si Yana, alam niya ngayon ang dating mo. Tumango naman siya. Manghang-mangha siya pagpasok sa loob. Kung maganda na sa labas, mas may igaganda pa sa loob. Nasaan si Yana? Tanong ni Andres. Nasa garden po, sagot ng isang kasambahay. Lumakad sila papasok. Sa paglabas nila sa isang pintuan, bumungad sa kanya ang malawak na garden. Yana! Tawag ni Andres sa dalaga. Umawang ang bibig ni Sandro nang makita ang mukha ng babae. Si Yana at ang babaeng nakita niya sa pinagtaguan niyang van noon ay iisa pala. Gayunpaman, sa kabila ng gulat, ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Para kasing bumagal ang takbo ng oras, tanging ang magandang mukha lang ni Yana ang nakikita niya. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya inasahang ang babae na nasa kanyang harap ang half-sister ni Ken. Nawala ang tensyon niya sa kanyang nararamdaman nang makitang palapit si Yana. Nakasakay ito sa automatic wheelchair. Kahit lumpo, nandoon pa rin ang confidence nito. Halatang hindi magpapatalo kahit na kanino. Anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? Bulalas ni Yana sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Hindi ako magnanakaw. Nadala ko lang yung cellphone mo sa sobrang taranta ko. Kung gusto mo, ibabalik ko. Nasa akin pa yon. Hindi ko lang alam kung paano ibabalik. Umalis ka na. Hindi ko rin naman alam kung saan ka hahanapin. Kumunot ang noo ni Andres. Magkakilala kayo? Oo, sagot agad ni Sandro. Umapila agad si Yana. Hindi ko siya kilala, Andres. Palayasin mo siya rito. Masama siyang tao. Bumuntong hininga si Andres. Mukhang nagkita na kayo bago to. Hindi mo siya pwedeng paalisin. May karapatan din siya sa pamamahay na to. Anak din siya ng papa mo, Yana. Ano? Naiinis na tanong nito. Tinapik ni Andres ang kanyang balikat. Siya si Ken, ang anak ni Don Armando kay Malu. Siya ang half-brother mo. Nagkatinginan sila ni Yana. Kahit masama ang tingin nito sa kanya, hindi nakaligtas sa kanya ang lungkot doon. Nababanaag niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Gayunpaman, walang dudang kapatid nga ito ni Ken. Hawig niya ang kanyang matalik na kaibigan. Babaeng version nga lang si Yana at mas masungit. Maya-maya, hinatid na si Sandro sa magiging kwarto niya. Nang wala ng tao, inihiga niya ang sarili. Napangiti siya sa lambot ng kama. Grabe, ngayon lang ako nakahiga sa ganitong kama. Ganito palang mayayaman. Tinanaw niyang langit sa labas. Ken, nakikita mo bang lahat ng to? Ganito ka kayaman. Hinahanap mo ang tatay mo nun, hindi ba? Hinanap ka niya, Ken. Nag-iwan siya ng yaman para sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Sandro. Alam niyang kahit anong gawin, hindi niya na maibabalik ang buhay ni Ken. Kung nabubuhay pa sana ito sana ang nakatatamasa ng lahat ng yon. Hindi niya na rin kailangang magpanggap. Tumayo si Sandro at tinanaw ang labas. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kumalma. Baka hindi niya pa magawa ng maayos ang kanyang pagpapanggap. Kumunot ang kanyang noo nang matanaw si Yana. Tuloy-tuloy ang wheelchair nito sa pasulong na daan. Halata ang pagkataranta. Mukhang nasira ang automatic wheelchair nito at hindi makontrol. Mabilis siyang lumabas. Bumaba siya ng hagdan. Nang matanaw si Yana, mabilis siyang tumakbo para pigilan ang wheelchair nito. Yana! Malakas niyang sigaw. Ilang sandali pa, naharangan niya na iyon. Pareho silang nagpagulong-gulong sa damuhan. Hingal na hingal siya habang maingat na hawak si Yana. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Pinandilatan siya ni Yana. Ang mukha nito namumula sa galit at alam niyang para sa kanya iyon. Huwag mo akong hawakan. Bakit mo pa ako sinubukang saluhin? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bulalas ni Yana sa kanya. Malakas siyang sinampal nito. Ginalaw niya ang kanyang panga. Napangiwi si Sandro na nakaluhod pa rin sa tabi niya. Ikaw na ngang tinulungan. Ikaw pang nananampal. Malamig niyang tanong dito. Itinulak siya ni Yana. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Deserve mo yan. Anak ka lang naman ni Papa sa labas. Bakit ka nandito, ha? Hindi kita gusto. Wala akong nararamdamang lukso ng dugo sa'yo. Napailing si Sandro.
Kaya siguro hindi hinayaan ng Diyos na makilala ni Ken ang tunay nitong pamilya noong nabubuhay pa ay dahil ganoon kalupit ang mga ito. Hindi karapat-dapat ang kabutihan ni Ken sa mga taong katulad ni Yana. Tila puro sarili lamang ang iniisip. Tumayo siya, sinalubong ito ng tingin. Kung ayaw mong magpatulong, edi wag. Tumayo ka mag-isa mo kung kaya mo. Ako ang kapatid mo, Yana, at nandito ako para tumulong kahit ayaw mo. Isa pa, sa tingin mo ba mapapalis mo ako rito? Gayong mawawalan ka rin ng mana kapag hindi tayo nagkasundo? Wala kang karapatan sa lahat ng mana. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa squatters area kung saan ka nang galing. Nanunuya at may pangungutya ang boses. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong gawin lahat ng mag-isa. Anino ka lang sa mga maling ginawa ni Papa sa mama mo. Isa ka lang magiging mantsa sa pangalan ng pamilya na to. Umigting ang panga ni Sandro. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Anak ako ni Don Armando. Ituring mo man akong bastardo sa pamilya mo. Kapatid pa rin kita. Nasa panganib ka. Hindi ako maaaring tumayo lang doon at manood. Kahit ibang tao ka, tutulungan pa rin kita. Hindi mo dapat ginawa. Hindi ko hiningi ang tulong mo. Umalis ka na. Ang lugar na to, ang bahay na to, hindi to sa'yo. Hindi ka bagay dito. Mariin pang sabi ni Yana. Napailing si Sandro. Maaaring hindi ako kabilang dito, Yana, pero kapatid mo ko. At gusto ng ama nating magsama tayo bilang pamilya. Sana, matanggap mo na kapatid mo ako. Tumalikod si Sandro at naglakad palayo. Nasasaktan siya para kay Ken. Kung ito ang nasa sitwasyon niya, siguradong sasama ang loob nito sa kapatid na si Yana. Pagpasok sa mansyon, sinabihan niya agad ang kasambahay. Gaano man kataas ang pride ni Yana, kailangan pa rin ito ng tulong. Hindi niya ito pwedeng pabayaan dahil kapatid pa rin ito ni Ken. Hindi niya alam kung anong gagawin sa bahay na yon. Sabi sa kanya ni Andres, tuturuan daw siya tungkol sa kumpanya. Pero kailangan munang ihanda ang kanyang sarili. Huminga ng malalim si Sandro. Andres, para akong naliligaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mansyon na to. Tumango naman si Andres. Huwag kang mag-alala, Sandro. Nandito ako para tulungan ka. Salamat. Ngunit, nabanggit mo sa akin ang tungkol sa kumpanya. Kailangan ba talaga akong mamahala ron? Hindi ba pwedeng ibigay na lang ang lahat ng yun kay Yana? Kumunot ang noon nito. Hindi mo kailangang mag-alala. Sabi ko naman sa'yo, tuturuan kita tungkol doon. Pero ngayon, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Alam kong nabibigla ka pa sa lahat. Kaya, dahan-dahanin lang natin. Tumango si Sandro. Kinakabahan ako. Napangiti si Andres. Huwag kang kabahan. Kailangan mong kilalanin ang kumpanya at ang mga tao doon. Sa ngayon, kailangan mong maghintay. Sa isang buwan, ipapakilala ka sa lahat bilang anak ni Don Armando. Tiningnan niyang mabuti si Andres. Wala naman talaga siyang interes sa lahat ng kayamanan ni Ken. Gusto lang talaga niyang mabayaran ng utang at pagpapa-ospital ni Andeng. Napilitan na lang talaga siyang magpanggap dahil nasimulan niya na. Pero para kay Sandro, gusto niyang ibigay lahat ng kayamanan kay Yana. Ito lang naman ang may karapatan sa lahat ng yon. Tinapik ni Andres ang kanyang balikat. Pansamantala, nandito ako para gabayan ka. Bibigyan ka namin ng training at babantayan ko muna ang mga operasyon ng kumpanya hanggang wala pang umuupo sa pwesto. Pareho lang naman kayo ni Yana na pag-aaralan ng lahat. Pero mas kailangan mong matuto dahil namuhay ka sa ibang paligid. Huminga siya ng malalim. Naalala niya na naman si Yana. Hanggat maaari, ayaw niya itong makaaway. Gusto niyang mapabuti ito palagi. Yun na lang din kasi ang maipapangako niya kay Ken. Pagtsatsagaan niyang ugali nito dahil kapatid nito ang babae. Napansin kong medyo hindi magandang ugali ni Yana. Sa tingin mo, bakit ganun siya? Bakit sobra na lang ang galit niya sa mundo? Hindi niya napigilang itanong. Tumawa si Andres. Bakit? Napakitaan ka na ba ng sama ng ugali? Nasampa lang ako. Napailing si Andres. Huwag mong isiping ganyan lang siya sa'yo. Ganyan na talaga siya sa lahat. Bitter na kasi si Yana sa buhay. Iba rin kasi ang kamalasang inabot ng half-sister mo sa pag-ibig. Kumunot ang kanyang noo. Kamalasan? Anong ibig mong sabihin? Nung nabubuhay pa si Don Armando, sinubukan ng ama ninyong ayusin ang kasal para kay Yana. Arranged marriage, kumbaga. Pero sa bawat pagkakataon, tinatanggihan siya ng mga potensyal na maging asawa. Bakit naman nila gagawin yon?
Ang ganda ni Yana at matalino. Hindi niya napigilang sabi. Humalakhak si Andres. Tama ka, pero nakakalungkot lang dahil hindi yun ang makita sa kanya. Nahihirapan siyang makahanap ng pag-ibig dahil sa kalagayan niya ngayon. Bukod sa hindi na siya makakapaglakad, hindi na rin kayang magkaroon ng anak. Nakaramdam siya ng matinding awa para dito. Napatingin si Sandro sa larawan ni Yana sa dingding. Hindi niya alam na may ganoon pala itong pinagdadaanan. Bumuntong hininga si Andres. May isang lalaki muntik nang maipakasal sa kanya. Nagustuhan niya na rin pero nalaman agad ni Don Armando na pakakasalan lang si Yana para makuha ang kumpanya. Kinatakot ni Don Armando na maiwang mag-isa si Yana, kaya pinilit kanyang ipahanap, Ken. Hindi lang to tungkol sa mana mo, kundi sa kapatid mo. Tumango si Sandro. Naiintindihan ko, sisikapin kong intindihin siya palagi. Hindi ko rin siya pababayaan. Napangiti si Andres. Nasira ang kanyang tiwala sa lahat ng tao. Pakiramdam niya, sasamantalahin lang ang kahinaan niya. Kaya hanggang kaya niya, magaspang ang ipinapakita niyang ugali. Sana, makuha mo ang kanyang kiliti. Tiyak na matutuwa si Don Armando kapag nagkasundo kayong magkapatid. Hindi man siya magkaroon ng sariling pamilya, may isa pa rin taong iintindi at magmamahal sa kanya. At ikaw yun, Ken. Simula ng araw na yon, ipinangako ni Sandro sa sarili na gagawin niya ang lahat para makasundo lamang si Yana. Para na rin kay Ken, mamahalin niya ito na parang kapatid. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang galit sa kanyang dibdib. Hindi rin kasi maalis ang katotohanang nagpapanggap lang siya. Napuno ng kalansing ng mga kaldero at kawali ang kusina. Kung may isang bagay man siyang gustong gawin, iyon ay ang pagluluto. Wala rin naman siyang ginagawa, kaya ipagluluto niya na si Yana. Naku naman, Sir Ken, ano pong ginagawa ninyo? Hindi niyo po kailangan gawin yan. Kami po dapat ang nagluluto ng breakfast ninyo ni Ma'am Yana. Nag-aalalang sabi ng isang kasambahay. Binati niya ito. Magandang umaga po. Hayaan niyo na po ako. Gusto ko po talagang magluto. Gusto ko pong ipagluto si Yana. Baka sakaling mawala ang kasungitan kapag natikman ang luto ko. Hindi nito napigilang tumawa. Sir Ken, hindi niyo po trabaho ang magluto. Lalo na, hindi para kay Ma'am Yana. Inakbayan niya ang ginang. Sige na po, magpahinga na lang po kayo. Ako nang bahala rito. Isang almusal na akma para sa isang reynang bugnutin ang lulutuin ko. Pag-aagandahin natin ang ugali ni Yana. Hindi pwedeng laging masama ang timpla ng babaeng yun. Sir, alam niyo naman po si Ma'am Yana. Baka hindi po niya magustuhan kapag nalaman niyang kayo ang nagluto. Mahirap pong kapain ang kanyang mood swings. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Kaya yan, Manang. Magtiwala lang po kayo sa akin. Pamilya po siya. Isa't isa lang po ang kakapitan naming dalawa. Tsaka, malaki po ang may tutulong ng kaunting pagmamahal at masarap na almusal. Malay niyo po, biglang bumait. Napakabait mo, Sir Ken. Sayang at hindi mo nakasama si Don Armando. Sabi pa sa kanya nito. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala na rin naman ang totoong Ken. Unang na maalam sa mundo ang kanyang kaibigan. Wala na rin chance para makasama nito ang anak. Umiling ang kasambahay. Huwag mo akong sisihin kung ihagis niyang almusal na yung hinanda sa luto mo, ha? Tumawa lang si Sandro. Kapag nangyari yon, sasaluhin ko agad para hindi ako matamaan. Nagpatuloy siya sa pagluluto. Puno ng pag-asa ang kanyang puso. Kailangan lang naman niya na ang magmamahal dito. At hangad niyang ang gagawin niya ay makakatulong sa pagpapagaan ng tensyon sa pagitan nila. Heto na, Yana. Gumawa ako ng tapsilog para sa'yo. Masarap na almusal yan. Nakangiting sabi niya rito. Kinunot nito ang ilong. Ano yan? Ang heavy ng breakfast na yan. Hindi ako kumakain yan. Tumawa si Sandro. Filipino breakfast dish ito. Mayroon itong kanin, itlog at karne ng baka. O tapa kung tawagin. Subukan mo lang. Saka wag mo kong artehan, ha. Pilipino ka. Dapat alam mo tong pagkain na to. Napairap si Yana. Hindi ako kumakain ng ganyan. Sige na. Subukan mo lang. Masarap to. Itinapat niya ang kutsara sa bibig nito. Tinabig naman agad nito iyon. Hindi nga sabi ako kumakain ng ganyan. Ibinaba niyang kutsara sa harap ni Yana. Hindi ka aalis sa mesang to hanggat hindi mo to kinakain. Sa tingin mo, may karapatan kang gawin sa akin yan? Ngumisi siya at mas talong yumuko rito. Meron, kuya mo ako. Hindi pwede sa akin yung ganyang asal. Putulin na natin yung sungay mo. Tinulak agad siya ni Yana. Lumayo ka nga, ang baho mo.
Nanlaki ang mga mata ni Sandro. Anong mabaho? Kahit ganito ako, mabango ako, no? Paamoy ko pa sa'yo tong kilikili ko. Nag-asara na lang silang dalawa. Mahinang tumawa si Sandro. Alam niyang medyo nagiging komportable na sa kanya si Yana. Oo na, kakain na ako. Kinuha nito ang kutsara at kumain. Ano? Masarap? Napairap naman ito. This is actually not bad. Sabi ko naman sa'yo, masarap yan. Ang arte mo. Hindi niya napigilang guluhin ang buhok nito. Hinampas nito ang kanyang kamay. Ano ba? Lumipas ang mga araw at linggo na malayan na lamang ni Sandro na nakakasundo niya na si Yana. Nakuha niya ng ugali nito. Mas madalas na rin itong magsabi ng saloobin sa kanya. Anong pangarap mo? Tanong niya rito pagkalabas nila sa elevator ng mansyon. Huminga ito ng malalim. Simple lang. Ano nga? Tinanaw nito ang hagdan. Gusto kong umakyat ng hagdan. Simple pero imposible na para sa akin, di ba? Bumaha ang lungkot sa mukha ni Sandro. Tiningnan niya ang mga paa ni Yana. Wala na talaga itong pag-asang makalakad. Yana, iniisip ko lang. Naisipan mo na bang subukan ng therapy para sa mga paa mo? Curious niyang tanong. Tumango si Yana. Actually, nasubukan ko ng therapy sa paa ko dati. Pumunta ako sa ilang sessions, but unfortunately, sabi sa akin ng mga doktor, medyo malala ng kalagayan ko at wala na talagang pag-asa na makapaglakad ulit. Siguradong masakit malaman at mahirap matanggap ang balitang yon. Pero kahit hindi ka na makapaglakad ulit, marami pa ring paraan para mabuhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Napairap naman si Yana. Hindi ko kailangan ng motivational speech mo. Teka, anong ginagawa mo? Pumunta si Sandro sa harap nito. Kinarga niya sa likod si Yana. Napakapit naman ito sa mga balikat niya. Pangarap mong umakyat sa hagdan, di ba? Sige, tutuparin natin yung pangarap mo. Nakangiting sabi ni Sandro at nagsimula ng umakyat. Natahimik naman si Yana. Ilang sandali pa naramdaman niyang pisngin ito sa kanyang balikat. Mas lalo siyang napangiti. Salamat ha, mahinang sabi nito. Nang makarating sa itaas, ibinaba niya ito sa isang upuan doon. Mahinang tumawa si Yana. Lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita itong tumatawa. May kislap ng tuwa sa mga labi nito. Hindi mo kailangang gawin pero salamat Ken. Napaiwas siya ng tingin. Marahan siyang pumikit. Hindi pwede yon. Nagpapanggap siyang kapatid nito. Hindi pwedeng mahulog ang damdamin ni Sandro kay Yana. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nakukonsensya siya. Bukod doon, hindi niya rin mapigilan ang kanyang pusong mahalin sa ibang paraan si Yana. Gusto niyang umamin pero natatakot siya sa posibleng mangyari. Siguradong masasaktan ng kapatid ni Ken. Pero mukhang Diyos na rin talaga ang gagawa ng paraan para alisin siya sa kasinungalingang iyon. Malakas siyang sinuntok ni Andres. Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Gulat niyang tanong. Mahigpit nitong hinawakan ang kuwelyo ng kanyang damit. Alam ko ng totoo. Nagpapanggap ka lang. Hindi ikaw si Ken, di ba? Alam mo kung paano ko nalaman? Kung hindi ko pa nakita ang dating kaibigan ni Malo, hindi ko malalaman na patay ng tunay na Ken at nagpapanggap ka lang. Nangislap ang luha sa kanyang mga mata. Alam ni Sandro ang kanyang kahihinatnan. Nalaman na ang kanyang sekreto. Andres, anong ginagawa mo sa kapatid ko? Sigaw ni Yana nang pumasok ito sa mansyon. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Sandro. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Hindi niya kayang makitang masaktan si Yana. Hindi siya kapatid mo, Yana. Nagpapanggap lang siya. Matagal nang patay si Ken. Bulalas ni Andres. Bakas ang gulat at sakit sa mukha ni Yana. Lumuhod siya sa harap nito. Kung kailangan niyang magmakaawa, gagawin niya, mapatawad lang siya nito. Bakit mo ginawa yon? Sino ka? Bakit ka nagpanggap na kapatid ko? Kaya pala unang kita ko palang sa'yo, kahit kaunting lukso ng dugo, wala akong maramdaman sa'yo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ako si Sandro. Matali kong kaibigan si Ken. Batang lansangan ako noon pero inampun ako ni Nanay Malu. Si Ken, wala na siya. Niligtas niya ako sa construction site na pinagtatrabahuhan namin noon. Sorry, Yana. Hindi ko naman talaga intensyong lokohin ka. Nagawa ko lang to dahil sobrang kailangan ko ng pera. Napailing si Andres. Kasalanan ko rin dahil nagkulang kami sa investigasyon. Pero hindi mo pa rin sana sinabing ikaw si Ken. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mong to. Idedemanda ka namin. Tiningnan niya si Yana. Punong-puno ng luha ang mukha nito. Mas lalong nadurog ang kanyang puso.
Mahirap na nga itong magtiwala sa ibang tao. Sinira niya pa iyon. Paulit-ulit siyang hinampas ni Yana. Umalis ka sa harap ko. Hindi na kita gustong makita pa. Manluloko ka. Kinuha si Sandro ng mga gwardya. Namalayan na lamang niyang nasa presinto siya. Nakasandal sa pader sa loob ng selda. Bakas ang lungkot sa mukha nito. Sa isip niya, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Ken dahil nagawa niyang saktan ng kapatid nito. Kuya Sandro! Umiiyak na sigaw ni Emily. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang ibang mga bata? Pinunasan nito ang mga luha. Nalaman po namin sa kaibigan ni Nanay Malu na nakakulong ka. Bakit mo po ginawa yon? Bakit ka po nagpanggap na si Kuya Ken? Tumulo ang kanyang mga luha. Pasensya na kayo. Alam kong masama ang ginawa ko. Patawarin niyo ako. Nasaan si Bugoy? Kayo ang nakatatanda. Kayo nang bahala sa mga bata, ha? Pasensya na. Hindi ko na kayo maaalagaan. Umiling si Emily. Pupunta po si Kuya Bugoy sa mansyon ng mga Andrada. Magmamakaawa raw po sila sa kapatid ni Kuya Ken. Ayaw po namin pumayag na manatili po kayo rito. Hindi po kayo masamang tao. Mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi nyo na dapat ginawa yun. Baka madamay pa kayo. Hayaan nyo na lang ako rito. Parusa to sa panlulokong ginawa ko. Doon niya napatunayang mahal siya ng mga bata. Katulad ni Sandro, gagawin din ng mga ito ang lahat para sa kanya. Lumipas ang mga araw, nagulat na lamang si Sandro nang pakawalan siya. Talaga po? Pinapalaya na po ako? Hindi niya makapaniwalang tanong. Tumango ang pulis. Oo, inurong ng kaso sa'yo. Nangilid ang mga luha ni Sandro. Kahit anong kasama ang ginawa niya kay Yana, may natira pa rin kabutihan sa puso nito. Bumalik na siya sa bahay. Sinalubong agad siya ng yakap ng mga bata. Simula ng araw na yon, bumalik siya sa dati niyang buhay. Nagtrabaho siya para sa mga bata. Pinilit niya ring hindi na isiping muli si Yana. Kahit parang dinudurog ang kanyang puso. Mahal na kasi niya ang kapatid ni Ken. Pero dapat na sigurong kalimutan ito. Kailanman, hinding-hindi niya maaabot ang ganong klase ng babae. Idagdag pa ang kanyang kasalanan. Kaya lang, mukhang may ibang plano pa ang Diyos para sa kanila ni Yana. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya kay Yana nang makita ito sa loob ng maliit nilang bahay. Sinalubong agad siya ng mga bata. Kuya Sandro! Binulungan agad siya ni Bugoy. Kuya, kanina pa si Ate Yana rito. Gusto kanyang makausap. Napalunok agad si Sandro. Kinakabahan siya. Ayaw niyang lumapit kay Yana. Mabaho pa siya. Natuyuan na siya ng pawis dahil sa trabaho sa construction site. Yana, saglit lang. Maliligo lang ako. Kumain ka na ba? Tanong niya rito. Seryoso itong umiling. Hindi pa. Gusto kitang makausap. Marahan siyang tumango. Sige. Nagmamadali siyang naligo. Ayaw niyang paghintayin si Yana. Bukod doon, baka naiinip na rin ito. Pangit pa naman ang bahay nila. Baka lamukin pa ang malambot nitong balat. Emily, maghain ka na para makakain na tayo. Utos niya rito. Kuya, tuyo ang ulam natin. Kumakain ka po ba ng tuyo? Tanong nito kay Yana. What's tuyo? Maarteng tanong nito. Humarap agad siya sa babae. Saglit lang, ibibili lang kita sa karinderya. Lumabas agad siya. Inutang niya muna ang 2 putahe kay Aling Nena. Wala pa rin kasi siyang sahod. Pagbalik sa bahay, nataranta niyang inayos ang pagkain ni Yana. Muntik pa siyang mapamura nang manginig ang mga kamay. Hinawakan nito iyon. Kalma, Sandro. Iyon ang unang beses na tinawag ni Yana ang tunay niyang pangalan. Alam niyang hindi niya dapat maramdaman yon, pero kinikilig talaga siya. Ilang sandali pa, nagsimula na rin silang kumain. Hindi siya makakain ng maayos. Ganon din yata ang mga bata. Sabay-sabay nilang pinapanood si Yana habang kumakain ito. Nang mapatingin naman ng babae sa kanila, patay-mali siya silang bumalik sa pagkain. Nang matapos, lumabas na muna ang mga bata sa bahay. May mga bata pa rin naman sa labas, kaya hindi na siya nag-alala. Naiwan na lang silang 2 ni Yana sa loob. Salamat nga pala at inurong mo na ang kaso. Mahinang sabi niya rito. May nagmakawang mga bata sa harap ng mansyon. Umulan o umaraw, nandun sila para sa'yo. Hindi sila umalis. Hindi ganun katigas ang puso ko. Doon ko lang din napagtantong hindi ka sobrang masamang tao. Hindi ka mamahalin ng mga batang yon kung labis ang kasamaan mo. Nangilid ang mga luha ni Sandro. Kaya nila akong mahalin dahil binigyan sila ni Ken ng pagmamahal at tahanan.
Ang kapatid mo, siya ang nagbuklod at unang nagmahal sa mga batang yon. Tumulo ang mga luha ni Yana. Ang puntod ni Kuya Ken, binisita ko. Hindi ko alam na ganitong sobrang kahirap ang kanyang dinanas. Kung alam ko lang kung gaano kabuting tao ang kapatid ko. Marahan niyang pinunasan ang mga luha nito. Sorry sa lahat ng nagawa kong panloloko sa'yo, sa sarili ko, at sa matalik kong kaibigan na si Ken. Hindi na napigilang humikbi ni Yana. Pero ang totoo, kaya ang daling patawarin kita kasi nahulog ang damdamin ko sa'yo na kahit ang alam ko nung una half-brother kita, pakiramdam ko hindi ganun yon. Pero hindi ko alam kung matutuwa ako sa katotohanan o hindi. Masakit sa akin na niloko mo ko, pero may part sa akin na masaya ako dahil hindi naman talaga ikaw si Kuya Ken. Bumagsak na rin ang mga luha ni Sandro. Mahal rin kita, Yana. Sorry kung sinira ko ang tiwala mo. Pero maniwala ka, sa pagkakataong ito, wala na akong masamang intensyon sa'yo. Hindi ko habol ang kahit ano sa kayamanan mo. Kahit ikaw pang pinakamahirap sa mundo, mamahalin pa rin kita. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ipakita kong malinis ng intensyon ko sa'yo. Wala nang pagpapanggap. Hindi na natapos ni Sandro ang gusto niyang sabihin. Mabilis siyang hinalikan ni Yana sa mga labi. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Umiling ang babae. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Pinapatawad na rin kita. Simula nang dumating ka, binigyan mo ulit ako ng pag-asa sa buhay. Kaya handa ulit ako na magtiwala sa'yo. Basta, ipangako mong hindi mo na ulit ako sasaktan ng ganon. Tumango agad siya at marahang hinalikan ng kamay nito. Hindi na. Mamahalin kita ng sobra. Magiging totoo ako sa'yo palagi. Hindi ko nasisirain ang tiwala mo. Mahal na mahal kita. Niyakap siya ni Yana ng mahigpit. Napangiti siya habang tumutulo ang mga luha. Akala niya imposible na yung mangyari. Pero nahanap pa rin ni Yana sa sarili nitong patawarin siya. Simula ng araw na yon, nagsimula ng relasyon nila ni Yana. Kalaunan, kinasal na rin sila. Tumira na rin si Sandro at ang mga bata sa mansyon. Napalitan ng saya ang dating lungkot na mayroon doon. Hindi man sila nabiyayaan ng anak, itinuturing na lang din ni Yana bilang kanilang mga anak ang mga bata. Nagkamali man si Sandro, maswerte siyang napatawad pa rin siya ni Yana. Para sa kanya, may dahilan ng lahat. Pakiramdam niya, si Ken ang naging guardian angel nila ni Yana. Ito ang naging daan para mahanap nilang isa't isa at matagpuan ang pag-ibig na matagal na nilang gustong matamasa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.